Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Si Sara Duterte ang huling baraha para sa nagsisimulang magiging politikong vlogger. Para sa kanya, ito po ay personal na kanyang panawagan sa maraming Pilipino at hinihimok niya na tayo daw ay gumising na sa katotohanan. Okay? Para sa kanya, si Duterte, si Sara, ang huling baraha, ang magiging solusyon sa lugmok na kahirapan na kinakaharap natin. 2 taon na daw tayo nalugmok sa kahirapan at bighati. Alright. So bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakamping, pakinggan mo muna natin ang kanyang talumpati o balagtas ba ito? Ito po mga ka-action. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dancio. Ako isang Pilipino na may lubos na pagmamahal sa ating inang bayan. Ito po ay isang personal na panawagan ko sa aking mga kababayan. Isang munting hakbang na kung saan man makarating, ay ninanais ko lamang himukin ang mga kapwa ko Pilipino na kagaya kong nasasaktan at nagtitiis na rin. Ang sabi ng iba, ang matapang ay walang takot lumaban. Ang sabi ko naman, ang tunay na matapang ay lumalaban kahit natatakot. Mga salitang puno ng damdamin, ngunit sa gisag ng totoong katapangan. Mga katagang may kirot sa puso at suntok sa isipan. Sumasalamin sa mga napakaraming laban ng aking mga kababayan. Pakikipaglaban ng may buong katapatan at pagsusulong ng karapatan bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas, ang perlas ng silangan. Lumalaban kahit natatakot, tunay ngang matapang ang kapwa ko Pilipino. Ito ang nag-udyok sa akin upang ipahayag ang mensaheng ito. Isang simpleng hakbang na ang tanging adhikain ay maiparating ko sa taong bayan ang aking pagkalungkot at dismaya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Hangad ko lamang ipaabot ang aking saloobin na maaaring sumisimbolo rin sa mga mumunting tinig ng mga katulad kong hindi napapansin at hindi naririnig. Hindi ako politiko at wala akong kahit anumang koneksyon sa politika. Ako ay isang hamak na simpleng tao lamang, isang Pilipino, isang mamamayan na may pakialam at malasakit sa kanyang minamahal na bayan. Hindi ako sanay sa pagpapahayag ng aking damdamin, subalit hindi ko mapipigilan ang aking sarili sa pagkakataon na makilahok sa tunay na pakikipaglaban. Isang natatanging laban upang matamo ang isang maliwanag na kinabukasan. Gusto kong makibahagi sa pag-angat at paglipad ng isang agila, sa pagaspas ng kanyang mga pakpak mula sa lupang ipinangako hanggang sa siya ay makarating sa kanyang tunay na pugad, ang Malacanang. Huwag nating hayaang tuluyang lamunin ng pagdurusa ang ating inang bayan. 2 taon na tayong lugmok sa kapighatian at kahirapan. Paubos na ang ating lakas at sagad na ang ating pagluha. Panahon na para palitan ng tuwa ang dangwingoy ng ating bansa. Matagal na nating napatunayan na tayong mga mamamayan ang may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng sambayanang pumili ng mga nakaupo. Hindi ba natin pwedeng gamitin ang kaparehong kapangyarihan upang boses naman natin ang nakatayo? Mga kapwa ko Pilipino, ipagsigawan natin ang panaghoy ng 7,100 mga isla. Tayo ay magkaisa, magkapit-bisig patungo sa natitirang pag-asa.
Inday Sara Duterte ang ating kahuli-hulihang baraha. Hindi ko layuning makipag-away. Gusto ko lamang mapakinggan. Hindi ko gustong sumikat, nais ko lamang magmalasakit. Hinahangad ko lamang na matamo ang matagal ko nang inaasam-asam na tagumpay. Wala akong intensyong manira, ibig ko lamang ibahagi ang bugso ng aking damdamin. Huwag nating kalimutan, tayong lahat ay may kalayaan upang ipagsigawan ang ating nararamdaman sa isang malumanay at mapayapang paraan. Dahil alam ko at alam ng mga milyong-milyong Pilipino na isa na namang Duterte ang natatanging solusyon sa muling pag-angat ng isang bansang 2 taon nang nakahimlay sa sulok ng kabiguan. Bangon, sulong, sama-sama nating putulin ang posas na sumasakal sa ating lupang hinirang. Iwaksi ang kadenang nakagapos sa ating inang bayan upang umusbong ang liwanag sa buong kapuluan. Pilipino, mga kababayan ko, hindi pa ba tayo natuto sa ating kasaysayan? Tunay ngang kung ano ang puno ay siya ring bunga. Akala natin tunay na bagong Pilipinas. Akala natin sama-sama tayong babangong muli. Akala natin ipagpapatuloy ang laban na nasimulan ni Tatay Digong. Nabudol tayong lahat. Pinagkaitan na naman ang bansa ng mga taong ganid sa kapangyarihan at sugapa sa pera na walang ibang hinahangad kundi maghari at angkinin ang kaba ng bayan sa sariling interes lamang. Pilipino, mga kababayan ko, gising, imulat natin ang ating mga mata. Palawigin natin ang ating mga isipan. Pakinggan natin ang ating mga damdamin. Naghihingalo na po ang bayan. Sagad na, sobra na. Manawagan tayo, ipaabot natin ang ating mga boses sa tunay na pag-asa ng Pilipinas. Ang ating kahuli-hulihang baraha, Inday Sara Duterte. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang napakaganda niyang talumpati. Palakpakan. O dyan, bigyan kita ng palakpakan. Okay. Napakaganda po ng iyong mensahe. Pero yung pinopost mo, hindi po maganda. Sa totoo lang, alam mo kung bakit? Kung nag-research ka ho sana, kung inalam mo sana ang katotohanan, alam na alam ko, hindi mo masasabi yan na si Sara ang huling baraha para maging solusyon sa kahirapan na dinadanas natin ngayon. Alam mo kung bakit? Una-una, simulan ho natin sa confidential fund na 125 million. Nakapagbigay ba ng magandang paliwanag si Vice President Sara Duterte? Hindi. At yan ang tinatanong natin kung nasaan napunta ang nasabing 125 million na inubos niya sa loob ng 11 days. Yan, dapat alam mo yan bago ka sumapa. Kasi alam mo, kasi sabi mo, bago ka pa lang dito at wala ka sa mga politics. Dapat bago ka gumawa ng mga ganyan, napakaganda sana, pero alamin mo sana yung taong pinaglaban mo ngayon, di ba? Binanggit mo yung mga isla. Okay. Mga isla ang binanggit mo. Narinig mo ba si Sara Duterte na ipinaglaban ang isla natin na inaagaw ngayon ng China diyan sa West Philippine Sea? Napanood mo ba o na-research mo ba kung sino ang nagsimula, kung bakit nagiging aggressive ang mga China na agawin ang ating sariling teritoryo dyan sa West Philippine Sea? Kung hindi mo alam, yan ang dapat mo munang i-research bago mo sinimulan ang talumpati mo na napakaganda. Di ba? Oh, sabi mo, milyon-milyon Pilipino at isa namang pamilyang Duterte ang magiging solusyon para sa kahirapan. Sus Marise. Alam mo kaibigan, wala akong tutol sa talumpati mo, napakaganda. Pero kung si Sara ang maging huling baraha at maging solusyon sa kahirapan natin ngayon, Diyos ko po, kung alam mo lang, hindi mo talaga masasabi yan. Una-una, yan ba yan ang ipaglaban mo? Yan ba yan ang sabi mo huling baraha?
ni hindi nga ho tayo kaya ipagtanggol sa sarili nating bakuran dyan sa West Philippine Sea? Yan ba yung aahon sa atin sa kahirapan na hindi nga makapagpaliwanag sa confidential fund kung nasaan na ipunta? Kung nasaan ang mga project na ipunta? Oh, yan ba yan? Yan ba yan na ngayon pa lang siya ay Vice President, hindi na nga tayo kaya ipagtanggol sa China? Yan ba yung huling baraha para sa'yo? Ha? Kung tinutumbok mo dito gumising ang Pilipino, matagal na kaming gising. Ikaw lang ang tulog. Oo, sa totoo lang. Sorry ha, pero kailangan mo siguro mag-research. Alamin mo yung mga sinasabi ko. Diba? Kaya ngayon nagkakagulo dahil sa nagawa o dahil nga po sa mga nasabing secret deal. Nagkagulo dyan sa West Philippine Sea dahil sa secret deal ng kanyang ama na si Duterte, na si Lolo Mudigong. Alamin mo kung anong secret deal yan. At ngayon lang yan na publiko, na bunyag ng kanyang dating ex-spokesperson na si Harry Roque. Gumising ka. Kung kami ang sinasabi mong gumising, ikaw ang gumising sa matagal mong pagtutulog. Okay? So yun lang po ang mapayo ko sa iyo. Napakaganda sana ng talumpati mo. Pero kung huling baraha si Sara na maging solusyon ng ating problema ngayon, naku po, hindi po ako maniwala dyan. Sa totoo lang, mas lalong lugmok. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.